Mindanao Avenue ay isang pangunahing kalsada sa Quezon City na nagdudugtong sa iba't ibang residential subdivision, commercial na lugar at malalaking highway. Kilala ito sa malalapad nitong lane at mga proyekto sa infrastruktura, kabilang na ang pagiging lokasyon ng unang subway sa Pilipinas, ang Metro Manila Subway. Matatagpuan dito ang iba't ibang tindahan, kainan, hardware at lumalagong negosyo. Kaya't isa itong mahalagang ruta para sa mga motorista at biyaherong papunta sa hilagang bahagi ng Metro Manila. Ang bawat lokal ay may kani-kanyang storya ng pagsisimula, pag-asa, pagpupunyagi, pagsulong at higit sa lahat ng walang hanggang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Ang mga kapatid noon sa dakong ito ng Pag-asa, Quezon City ay sumasamba sa lokal ng Bago Bantay. At dahil sa dumami ang mga kapatid dito, ay minarapat ng pamamahala na gawing extension ito ng lokal ng Bago Bantay noong 1993. Tinawag itong Pag-asa Extension. Nasaksihan po namin ng mabilis na pagsulong ng Pag-asa Extension na naging lokal at siyang mother lokal ng Mindanao Avenue. Sa tulong po at awa ng ating Panginoong Diyos, higit pa po sa aming inaasahan ng naging paglago nito. Noong December 13, 1993, ang unang pagsamba rito. Ito ay pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Kami po ay naging kaanib sa lokal ng Pag-asa. Mula po noon hanggang ngayon, masigla kaming kaanib na tumutupad ng tungkulin bilang diakon. Mula po noon sa unang lokal po ng Pag-asa, ay kitang-kita po namin yung kasiglahan ng mga kapatid. Mula po sa mga kapisanan, Buklod, Kadiwa, Binhi, hanggang sa pagsamba ng kabataan ay masigla po ang pagtugon ng mga kapatid sa lahat po ng aktibidad sa loob ng iglesia. Hanggang sa kasalukuyan po ay narito pa rin kami bilang mga may tungkulin sa lokal ay masiglang tumutugon sa lahat ng gawain na inilulunsad ng ating namamahal. Isa pong masiglang mga awit po sa lokal ng Mindanao Avenue. Bago po yun, ako po ay nanggaling po sa lokal ng Pag-asa. Nagsimula po akong mga awit mula pagkabata po hanggang ngayon. Ako po bilang mga awit at mula PNK po hanggang sa ngayon, masiglang maawit po sa lokal. Noong December 2, 1995 ay dumalaw at nangasiwa ng pagsamba ang kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan noon ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Bago Bantay. Doon ay pinahayag niya na maaari nang gawing isang lokal ang Pag-asa Extension. Noong February 8, 1996 ay pinangasiwaan ni kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagsamba at itinalaga ang Pag-asa bilang isang lokal ng iglesia. Kasiyahan po namin tumupad ng tungkulin kahit noon pa po. At kasama po kaming nadatala na nagbunga ang lokal ng Pag-asa ng lokal ng Mindanao Avenue po. Isa pong malaking karangalan na nabiyayaan po kami ng ganitong magandang gusaling sambahan na tinatawag po ngayong lokal ng Mindanao Avenue. Sa Ama po lahat ng kapuriang ito. Salamat po ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa lahat ng kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Lahat po ng pagsambang pinangangasiwaan ng ating namamahala. Ang kapatid ni Eduardo Manalo ay napakabiyay. Damang-dama po ang pagsama ng kapangyarihan ng Panginoon. Bukod pa po sa nakapagpapatibay aral ng Biblia na itinuturo ng ating namamahala, tiyak din po na mabiyaya ang unang pagsamba nang gawin ekstensyon at lokal ang Pag-asa na pawang pinangasiwaan po ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa biyaya po ng Ama, maningning din po ang pananampalataya at kasiglahan ng mga kapatid at mga may tungkulin sa Pag-asa at Mindanao Avenue. Ipagpapatuloy po namin ang aming kasiglahan at pagtatapat. Sa awa at tulong po ng Ama,
sa tagal po ng panahon, nandito pa rin po kami, magkatuwang na tumutupad ng tungkulin. At sa pagmamahal po ng pamamahala, masigla po kami na magkatuwang sa mga pagtupad. At ang lokal po ay lumaki po pa hanggang ngayon. Kaya masayang-masaya po kami sa biyaya po na natatanggap po namin, pagmamahal po ng pamamahala. Sinasampalatayanan po natin na ang kapangyarihan at pangunguna ng Diyos ang patuloy na gumagawa ng mga kahangahangang pagtatagumpay sa Iglesia ni Cristo. At kasama po sa mga tagumpay na yon, itong bagong gusaling sambahan at ibinukod na masiglang lokal ng Mindanao Avenue mula po sa mother lokal na ngayon ay tinatawag na Pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, sa tulong at patnubay ng ating Panginoong Diyos, patuloy na naging matagumpay ang mga gawain sa iglesia sa dakong ito at lalong dumami ang bilang ng mga kaanib sa lokal. Kami pong mga kapatid dito sa lokal ng Mindanao Avenue ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat nagunita po kami ng tagapamahalang pangkalahatan na mapagpatuyaan ng isang napakaganda, malaki at modernong gusaling sambahan. Hindi po namin inaasahan na ganito kaganda ang ipagkakaloob na gusaling sambahan ng namamahala sa amin. Kami po ay nangangako na laging ipagmamalasakit, pamamalagiin ng kaayusan at kalinisan ng gusaling sambahan. Magpapatuloy po kami sa kasiglahan sa mga pagsamba at mga paglilingkod sa Diyos. Ako po bilang Pangulong Diakono ng lokal ay sisikapin ko po na maging mabisang katuwang ng pamamahala sa pag-aalaga sa mga kapatid. Pamamalagiin po ang pag-iibigang magkakapatid. Sisikapin ko po na maiparamdam sa mga kapatid ang pag-ibig at pagmamalasakit ng pamamahala. Maraming salamat po kapatid na Eduardo Manalo sa walang sawa po ninyong pag-ibig at pagmamalasakit sa amin. Kami po ay nangangako na susunod at lubos na magpapasakop sa lahat po ng inyong bilin. Maraming salamat po. Ang progresibo at matagumpay na lokal ng Mindanao Avenue ay kasaysayan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kasaysayan ng pagtugon niya sa mga panalangin at pagtulong niya sa kanyang mga lingkod. Kasaysayan ng katapatan, pag-asa, paninindigan at pagkakaisa ng mga kaanib sa iglesia.